Ito, yung sinasabi yung isa pa bago natin puntahan yung speech ni Gatchalian, puntahan natin tong sinabi ni Ping Lacson na mahihirapan silang makakuha ng 16. O ito, pasok. Nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa bilang ng mga senador na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bumaba sa 9 na senador ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects scandal, maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yun. So, yun ang masaklat. Hindi sila makakakuha ng 16 kapag ka natuloy yung suspension. Di umano. Kasi nga, yung suspension naman is not an expulsion eh. O, hindi ba? O, kasi may mga kaso ka pa lang. Hindi ka pa naman disqualified dahil hindi ka pa naman napapatunayan na talagang gumawa ka ng kasalanan. So, technically, ang numero nyo, 24 pa rin. Kung 24 kayo, ang 2/3 yan, 16 pa din. At kung 16 ang 2/3, hirap na hirap nga kayo maka-13, so 16 pa kaya. And again hindi tayo sure na itong 12 na bilang nila ngayon, boboto in favor ng impeachment. Kaya nga itong Malacanang gumagawa ng kung ano-anong mga paraan para talagang itong si Inday Sara ay hindi makaupo or si Inday Sara ay hindi ma-acquit bilang Senate bilang ma-impeach, ma-acquit bilang plunderer sa Senado. Kaya kung ano-anong ginagawa nila. Kung ano-anong mga revisions ang gusto nilang gawin. Kung binabali nila mga bossing, yung 24 or all of its members, binabali nila yun, binabawas-bawasan nila yung numero, magugulat na lang kayo. Magugulat na lang kayo, may Prime Minister na tayong Marcos o Romualdez sa bayang Pilipinas at magtutuloy-tuloy ang pamamayani ng mga Marcos Kawatan at ng mga Romualdez dito sa bayang Pilipinas. Sigurado ako, lulubog tayo lahat, yayaman sila tulpo niyan. So sinasabi dito ni Ping Lacson, hindi nila kayang makuha yung 16 to convict. Kaya ngayon, aligaga itong Congress. Kasi baka naman yung mga ipinangako sa kanila, kung may ipinangako man, baka makukuha lang yun kapag si Inday Sara ay either hindi manalo sa 2028 or ma-disqualify for 2028. Hindi nila makukubra yung mga ipinangako sa kanila kung hindi ma-impeach totally si Inday Sara dyan sa Senado. Patay na. Paano makakabayad si Luis Toro ng utang niya? Walang Diyo. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paghingi ng permiso sa Sandigang Bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng... Hindi pwedeng pigilan ng Sandigan Bayan yun, Ping Lacson. I-assert mo kung talagang gusto mo na itong mga senador na ito ay umattend sa Senado, kaya po silang isubbina ng Senate sa Senate Sergeant at Arms. Kahit na po sila ay detainee, kaya nyo po silang isubbina, makapangyarihan po yun dahil halal ng taong bayan yan eh. Hindi pwedeng pigilan ng ombudsman or ng Sandigan Bayan yung function mo bilang isang senador. If you remember, si si Leila de Lima, nung senador siya at nakakulong siya, nakakapagpasa pa rin naman siya ng batas. Ibig sabihin, senador pa din siya. Tapos, ginawan na nga lang ng paraan kung hindi siya pwedeng pumunta sa Senado sa tuwing may mga kailangan siyang bumoto, pwede siyang bumoto online or pwede bumoto remotely. Kaya nga yun, yung ginagawa nyo ng batas yun. At yung batas na yun, kung halimbawa matuloy yun, yung sinasabi ni Marcoleta na online voting or remotely voting sa mga wala sa Senate premises during a deliberation or a voting. Pag ginawa nyong batas yun, wala magagawa ang Sandigan Bayan para baliin yun. Hindi pwedeng pigilan ng Sandigan Bayan ng isang senador na maging senador. Magagawa lang, mangyayari lang yun kapag ang isang senador ay na-convict na ng Sandigan Bayan bilang isang tao na ginawa niya yung mga kasalanan niya na yun. Hindi mo na kailangan humingi pa ng tulong sa Sandigan Bayan, Ping Lacson, kunyari ka pa pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial. Yun, ang patay tayo dyan.
So gusto ni Lacson either umatin si Jinggoy kahit na siya ay makulong ulit sa gabi or i-delay yung impeachment ni VP Sara. O tsaka parang si Lacson parang bumabaliktad na. Parang unti-unti si Lacson bumabaliktad na. Pag dinelay mo yung impeachment ni VP Sara, mawawala na lalo ng gana tao niyan. Mawawala na lalo ng interes tao niyan kasi malapit nang mag 2027. Pagdating ng 2027, wala na may gusto ng impeachment na yan kasi lahat gusto na magpalakas sa pinakamalakas na kandidato para sa presidential election sa 2028. Alam naman natin na if the election will be held tomorrow, si Inday Sara will win via majority, via landslide bilang presidente ng Pilipinas. Lalong-lalo na kaya kung hindi pa may impeach si Inday Sara before 2027. Yari kayo dyan. But anyways, sabi ko naman sa inyo, itong si Lacson, kilala yan bilang isang balimbing. Si Soto, kilala din yan bilang isang balimbing. So siguro nakikita nila na hindi na sila kukubra. Nakikita nila siguro na yung administrasyon parang nagbabalot-balot na. Siguro nakikita nila na parang medyo talagang lame duck na itong presidente na ito at wala na itong kakwenta-kwenta. Kaya siguro unti-unti parang naghihint na sila na hindi nila makukuha yung 16 na votes, hindi nila na lang yung impeachment, i-push na lang. Hanggang sa matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. Oh, di ba? Majuicy Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama pala